Hi, welcome back to our channel, and this episode is focused on forest horror stories. Kung mahilig ka sa mga horror, mystery, at urban legends na i-deliver in a story format, ay nasa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Around 1906, may dalawang mag-asawa na nagka-travel sila sa northwestern part ng Connecticut sa USA. And summertime naman panahon na yun. So si Harriet and si Dr. William Clark ay taga New York City talaga sila. And well-known professor si Dr. William Clark sa lugar na yun, sa New York. And marami siyang contribution sa community. And sobrang successful na professor sa isang medical school. Kaya yung buhay niya doon ay parang mayaman sila and well-known. So hectic daw talaga yung lifestyle nila doon. Kaya pag nagbabakasyon sila, gusto-gusto talaga nila pumunta sa mga lugar na may nature. So mga panahon ito ay ini-enjoy nila yung drive nila sa Connecticut hanggang umabot siya sa dulo nga, which is known as yung sa Cornwall. Tapos ini-enjoy nila yung mga scenery kasi ang gaganda talaga ng puno doon. Parang magical na talaga yung feeling. Dumating sa part na may parang wooden bridge. And doon sa wooden bridge ay nakita nila na may isang lugar na parang natatakpan talaga ng dilim. Dahil may dalawang bundok itong nakapalibot doon. Kaya parang may valley doon tapos madilim siya. So kaya tinawag yung Dark Entry Forest. So dahil namin sila sa lugar na yun ay pagpatuloy nila yung pagdadrive nila deeper pa sa forest, no? Hanggang makarating sila doon na nga sa Dark Entry Forest, which is yung lugar na yun ay dating titawag ng Dudley Town, which is nakalimutan na ng panahon. So yung Dudley Town, it was established around 1700s, and we will tackle that later. So habang nagdadrive sila Harriet and Dr. William ay dumating sila sa part na kung saan medyo hindi na develop yung lugar. Parang marami na talagang mga puno and mga roots ng puno, malalaki na talaga. So hindi na makapasok yung kotse nila. So bumaba sila sa kotse at nagpatuloy pa rin sila na maglakad deeper pa sa forest. Baka mahanap na nila yung dream na land nila kasi naghahanap na sila ng lugar para saan magtayo ng second na bahay or second home nila para mag-relax away sa city. So habang naglalakad sila, napansin nga nila yung mga ruins na naiwan doon, which is yung dating Dudley Town. Pero binaliwala nila ito kasi nag-enjoy nga sila. Imbis na kabahan sila kung ano nangyari sa mga, kasi hindi sila gumawa ng research nung pumunta sila doon eh. So habang nag-explore sila, imbis kabahan sila sa mga nakita nila, hindi sila natakot. Mas nag-enjoy sila kasi maganda daw talaga yung lugar. It's purely nature and untouched and wild daw talaga yung lugar. So yung deeper na talaga sa forest ay may nakita nga silang apple orchard na parang sa sobrang ganda doon nito and sobrang wild nito ay walang kumukuha ng mga apples. Makikita mo doon na parang yung mga animals lang yung kumakain sa apple. So ganun kaganda yung lugar. And before pa sila umalis sa forest na yun ay decided na sila na bibili sila ng lupa doon. So nung nakabalik sila sa New York, inayos nila lahat ng mga papeles nila and bumili nga sila ng 1,000 acres, which is pag i-convert mo to hectares is around 400 hectares plus 400 plus hectares. Sobrang lawak ng lupa na binili nila. So nung nabili ng lupa ay nag-start na maghanap ng mga tao si Dr. William Clark para gawin yung munting bahay na gusto niya sa lugar na yun. Pero medyo nagtaka siya at nagugulan siya kung bakit parang walang bibigay ng straight answer sa kanya sa mga trabahador doon. Kahit sobrang dali lang naman nung gusto niya at hindi naman ganun kalaki yung papatayo niya ng cabin, ay parang ayaw niya tanggapin yung offer niya kahit malaki yung bayad niya.
Pero since sabi niya nga na lumaki naman din daw siya sa farm and may experience siya sa gumawa ng mga cabin sa bahay, ay siya na lang ang gagawa ng bahay nila. So para every weekend pupunta sila doon ng asawa niya at ginagawa niya yung cabin nila. So mga puno doon sa lupa niya, pinuputol niya na pwede gamitin para sa cabin. At yun na nga, after ng lahat ng effort niya para gawin yung bahay, ay natapos din yung cabin. So maganda to talaga yung cabin dahil nakapalibot nito nature and nag-enjoy na talaga sila doon, lalo na pag summertime nandun sila. And lalo na hindi ko na mention is nung pagkapasok nga nila nung unang beses ay maraming owls na nakatira sa forest na yun, sa Dark Entry Forest. Nung pagkarating pa lang doon nila, parang feeling na welcome sila, na gumagawa ng mga hooting sound. So every time makapunta sila doon, na ganun ginagawa na ako, so welcome yung talaga yung feeling. So sobrang nagustuhan nila yung lugar na to. And dahil nila ni-research ko ano yung background nito, around 1918 ay kinailangan bumalik, summertime to, kinailangan bumalik ni Dr. William Clark sa New York dahil may emergency daw. And parang sabi nga dun sa nabasa natin ay mawawala siya for 36 hours. So hinatid ni Harriet si Dr. William Clark sa train station, and nung makalis nga yung train ay bumalik na sa cabin, no, which is sa Dark Entry Forest yung asawa niya. Hindi alam ni Dr. William Clark na sobrang malala at sobrang daming kababalaghan ang haharapin ng kanyang asawa na mag-isa habang wala siya doon. So before natin i-continue yung story, no, ano nga ba nangyari sa Dudley Town? Bakit nabura to sa history, no? And nakalimutan na ng panahon. Around 1700 may isang lalaki na bumili ng malaking portion ng lupa doon sa Dark Entry Forest, and his name was Thomas Griffiths. And around 1724 may yung mga Dudleys, binili nila bumili sila ng portion ng lupa, and doon dahan na dumami yung tao, na naging town sila. Pero may mga kwento nga na yung Dudleys daw were cursed dahil sa mga ginawang krimen ng ancestors nila sa England long before, and kinailangan na pugutan ng ulo yung kanilang ancestor dahil sa krimen na ginawa niya. And dahil doon naging cursed daw yung family, parang dahan-dahan daw silang minalas, and isa-isa daw na binawian ng buhay yung mga Dudleys. Pero nga yung Dudley brothers na nakapunta doon, nakabili ng lupa kay Griffiths, ay nagstay at after na makabili ng lupa, nung hindi magtagal, tinawag na itong Dudley Town. Pero yung mga kapitbahay nila Dudley, which is yung Tanners tsaka si mga Abels, may mga strange na nangyari sa town nila. Si Tanner yung una naka-notice nito. Every night daw may dumadaan daw mga creatures or mga entities or elements na hindi niya ma-explain, na naglalurk sa forest doon and sa mga bakuran nila. So araw-araw kino-convince niya yung mga kapitbahay niya na may nakikita nga siya kay gabi-gabi, and walang naniniwala sa kanya, hanggang nabaliw na lang siya, hanggang tumanda siya, wala pa rin naniniwala sa kanya. Pero nung nawala na nga si Tanner, ay yung kapitbahay niyang sumunod na makita ng mga itong bagay. May lagi na nag-lurk around sa paligid, nagbibigay ng chill sa kanila gabi-gabi. And sa kanya rin walang naniwala, hanggang lumala yung sitwasyon sa town na to, and dahan-dahan na rin nagkaroon ng maraming kababalagan. May mga nawawalang tao, or may taong matatagpuan na lang nakahilata, wala ng buhay. So hindi ma-explain yung mga nangyari doon, and sobrang daming kamalasan na nangyari sa mga tao nito. And dahil sa tagal ng panahon, and na-desert na yung lugar, nawala na yung mga tao, and parang dahan-dahan na rin nakakalimutan ng panahon. Pero it is well known na, and sabi nga ng mga tao na nag-investigate doon, ay cursed daw yung Dudley Town. And kahit sino man pumunta doon or tumira doon ay mamalasin o makaka-experience ng mga paranormal na bagay na sobrang magbibigay sa'yo ng kilabot.
and makakasira ng mental health mo. So, yun nga, balik tayo sa storya. 36 hours ang lumipas no, nung makabalik si Dr. William Clark sa Connecticut, doon sa lugar nila, which is sa Cornwall City. And pagdating niya sa train station, laking gulat siya kasi wala yung asawa niya doon. So medyo puzzled siya, pero hindi yung main concern niya. Ang main concern niya, parang iba doon yung feeling niya nung pagkarating niya, na something off. So pagkarating niya pa lang sa dark entry forest, no, sa entrance ng forest, ay iba na daw yung galaw ng mga owls, no? Parang hindi na daw welcoming yung feeling. And grabe tayo yung balahibo ko. Lumilipad daw ito at gumagawa ng sobrang ingay na sound na sa sobrang ingay na ito na nakakatakot na kinakabahan na siya. Dahil sa mga nangyayari ay binilisan niya yung pagtakbo niya pabalik sa cabin niya. Hanggang dumating siya sa point na makikita niya na yung cabin nila, ay napansin niya medyo open yung front door nila. And wala yung asawa niya sa harapan para maghintay sa kanya. Kaya kinabahan siya. So tumakbo siya ng mabilis kahit kinakabahan sa sobrang ingay na mga owl na narinig niya. And parang sa sobrang dami nga ng owls na yun, di ba? Gumagawa siya ng ingay na parang sobrang creepy na daw yung feeling. So pagpasok niya pa lang sa pinto sa front door nila, ay hindi na daw yung feeling niya ay parang hindi na to yung dating bahay na tinayo namin na filled with harmony and love. Parang may something daw off. And parang nung moment na yun, parang may something na nag-hit sa kanyang isip na parang nag-make ng ringing sound na nagbigay sa kanya ng sobrang kaba. And nagulat siya nang makarinig siya ng sobrang lakas na tawa. Nakakatakot at malakas na tawa. Malakas ito at walang hinto daw ito yung matawa. At napansin niya na walang asawa niya sa kwarto yun. And pansin niya yung tao nang gagaling sa taas kung saan yung kwarto nila. So dahan-dahan siyang umakyat kahit takot na siya. Dahan-dahan siyang umakyat at tumapat sa front door ng kanilang kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan yung pinto at laking gulat niya sa nakita niya. Si Harriet nakaupo, tumatawa ng sobrang lakas pero hindi gumagalaw ang bibig nito. Nakabuka lang yung bibig niya ng full extent. Alam mo yung parang may gumanon sa bibig niya. And parang lumingon yung asawa niya sa kanya na parang alam mo yung wala lang kibo. Pero humihinga pa naman siya, no? Napansin ni Dr. Clark na yung tawa ay nanggagaling sa bibig niya lang habang nakabukas ito ng sobrang okay. And sa sobrang takot ni Dr. Clark sa nakita niya, ay nanlambot yung buong katawan niya. Dali-dali siyang umalis sa lugar na yun. Matapos yung mga insidente yun ay nakaalis naman ng ligtas, no? Sila Dr. Clark at Harriet. Pero sabi sa mga kwento-kwento ay naka-apekto to, no, sa mental health ni Harriet. And years after, she took her own life. Pero no one knows, no, what she experienced sa dark entry forest nang mag-isa nung wala si Dr. Clark. Pero ito lang laging sinasabi niya, no, nung tinatanong siya kung anong nangyari, ay there were strange creatures lurking around and they were visiting me every night until nung kahit nakaalis na sila doon, ganun pa rin daw. And dahil doon, naging sobrang sikat talaga yung lugar na to, no, yung dark entry forest, and maraming mga paranormal experts ang nagkatangkang i-debunk yung mga nangyari or i-explore and investigate yun. And isa na nga sa mga nag-investigate na isa sa mga pinakasikat na paranormal investigators nung time na yun ay sila Warrens, which is well known sa mga movies ng Conjuring, di ba? So may mga newspapers pa ganun na nung time na yun na sobrang ingay talaga, no? Nag-investigate sila dahil andun pa rin yung cabin hanggang ngayon nakatayo. So kinonfirm nga ng Warrens na demonic daw yung forest na yun and di dapat puntahan. And yung mga sa modern time na natin ay nagtangka pa rin sila mag-investigate, no, sa dark entry forest, and they confirm na parang iba na talaga yung temperature doon, no? Parang the moment papasok ka sa forest ay parang magbibigay sa'yo agad ng chills sa kabuong katawan mo nung lalambot ka. And also may mga sightings pa daw ng mga parang mga figures, and minsan may mga humahawak doon sa kamay or nag-scratch sa mga tao doon, which hindi na ma-explain. And until now, no, mystery remains, no, kung bakit nga na-curse yung forest na yun.
And yun ang ating storya ngayon. And hopefully, nagustuhan nyo yung ating episode. And para sa mga bagong viewers natin, we still have more forest horror stories upcoming because this is forest horror story series. And stay tuned. Don't forget to like and subscribe to be updated. And hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.